One, Three. three. Bakit three? Sa personal identification techniques. Ang pinaka-focus natin dito ay fingerprint identification. Although maraming mga iba, pwedeng may DNA, may odontology, merong biometrics, iba-ibang paraan ng pag-identify sa isang tao. Pero ulitin ko, ang focus ng subject natin ay tungkol sa fingerprints. Okay? So, like syempre, Manila, yung registered criminologist, certified criminalistic specialist, ang specialization ko ay forensic dactyloscopy or fingerprinting. Okay? So, start tayo sa first slide natin. Sa definition of terms muna tayo. And if ever you have questions, clarification, sabihin niyo kagad sa akin. First slide. Pakitake note yung mga nakabuo. Kung gusto yung kopyahin lahat ng nasa slides, walang problema. Pero nag-highlight tayo ng pwede yung i-take note. Okay? Iba ang criminalistic sa forensic science. Ang forensic science ay iba. At kapag ginamit natin ang forensic science sa criminal matters, ang tawag natin doon ay criminalistics. Okay? So ulitin ko, pag sinabi natin forensic science, ang pinag-uusapan natin ay merong kinalaman sa konti, sa crime, sa evidence. Kung ang forensic science ay gagamitin natin sa investigation, ang tawag natin ay criminalistics. Kung walang criminalistics sa options nyo sa word exam, pakitake note, ang isang tawag natin sa kanya ay instrumentation. Dahil ang criminalistics ay paggamit ng instruments. Halimbawa, sa fingerprint, ano ang alam yung instrument na gamit natin? Pwedeng powder para kumuha ng fingerprint, pwedeng liquid, meron din tayong gas fuming. Mamaya, sabihin ko sa inyo lahat ng techniques ng pag-collect ng fingerprint sa crime scene. Okay? Sa photography, ano ang instrument na pinakagamit natin? Camera. Kapag ballistics, ano ang gamit natin? Marami. Bullet comparison, microscope, chronograph, at yung mga yun ay lumabas na sa board exam. Okay? Sa ibang subject, lie detection, ang gamit natin ay polygraph machine. Ngayon, kung itatanong sa board exam, ulitin ko ang instruments, yun yung nakafocus sa forensic science. Ngayon, kung yung forensic science ay gagamitin natin sa investigation ng crimes, ang tawag sa ginawa ninyo ay ano? Criminalistics. Naiintindihan mo ba? Iba ang definition ng forensic science. Basta yung forensic science, ginamit nyo for investigation, criminalistics ang sasagot ninyo. Naiintindihan mo ba? Ang dialect nyo dito ay Tagalog tama. Tagalog and Bicolano. Depende pa sa province. Parang nagbabago yung dialect natin, no? Depende sa province. So, nakakaintindi ako ng Bicolano kasi pure Bicolano naman po. Though I mean Baguio sa So, kung magmumura kayo, naiintindihan. Naiintindihan mo ba? Yung isa, kahapon na dami ko nang narinig na mura. Hindi nila alam na naiintindihan ko. So, ang isa sa pinaka-naiintindihan ko ay yung bad words. Lagi naman, mapupunta kayo sa ibang lugar. Okay? So, dialect natin ay Tagalog, hopefully, naiintindihan niyo rin nakakasunod kayo. Kung sabihin niyo na kung sakali na mabilis, nabibilisan kayo, sabihin niyo lang ito para magalan natin. No? Mabilis. Hindi na nakakahinga sa first term pa lang. Sige, uulitin ko for the last time. Pag ginamit natin ang forensic science or instrument sa pag-iimbestiga ng crime, halimbawa, meron kayong nakuha evidence, ginamitan niyo ng instrument, ang tawag natin doon ay criminalistics. Kaya nga ang isang synonym niya ay ano, tinitong niyo isang synonym? Instrumentation. Very good. Okay. So, sa next slide tayo. Yan, forensic science, pakitake note ang definition niya. Ang forensic science ay scientific knowledge. So, andito yung keyword niyo, bakit siya naging science? Dahil ginamit niyo ang scientific knowledge. At saan natin siya ginamit? Andito yung keyword niyo para magdagdag kayo ng forensic legal problem. Sige, i-take note niyo muna sa ako susulat kung ano ang keywords na pwede niyong hanapin bago kayo magdagdag ng forensic sa kahit anong sagot sa board exam. I-take note muna yung definition.
Walang magdadagdag ng forensic sa kahit anong option sa board exam kung wala kayong makikita na isa sa keywords ninyo. Okay? So marami kayong keywords na pwedeng makuha. Ulitin ko, walang magdadagdag ng forensic kung wala kayong makikita na kahit isa sa keywords ninyo. So andito lahat ang keyword nyo, pakitake note. And yung meaning niya ay forum. Tapos sa mga kopya dito sa slide. Tapos na, andito sige, i-discuss muna natin. Scientific knowledge, kaya siya naging science. Pero bakit siya naging forensic? Ano yung isang keyword na idinagdag nila sa definition natin? Legal. Ayun, legal problems. Okay? And next, meron pa, andito pa rin, scientific investigation. So, science pa rin siya. At siya ay ginamit natin sa law, yan, plus crime. Ibig sabihin, nandito na, yung keywords ninyo. Okay na. First definition, siya ay science dahil gumamit ng scientific knowledge. Bakit siya forensic? Kasi merong keyword na legal. Second definition, bakit siya naging science? Kasi merong scientific investigation. At bakit siya naging forensic? Dahil merong keyword na law. Naiintindihan mo ba? Kaya sabi ko sa inyo, ito ang keywords ninyo. Hindi ka ito pwedeng gamitin sa ibang subject yung salitang forensic kung wala kayong makikita keyword na ganito. Halimbawa sa ballistics, kung ang question nyo lang ay ganito, study of motion of projectiles. Ano ang isasagot ninyo? Ballistics, wala munang magdadagdag ng forensic doon sa salita. Naintindihan po ba? Hanggang walang nakikita na ganitong keywords. Meron na yung questions. Next, kung ang itatanong ay pinanggalingan ng forensic, sige sir, sa beginning. Yan nakikita sa likod. Kasi, ngayon, puro definition of terms ang i-discuss natin, you consider this as the basic. Mamaya, bago kayo mag-lunch, andun yung medium round ng discussion. Andun ang patterns, andun ang ridge tracing at ridge counting. Ang hapon, ang fingerprint classification, pinakamahirap na part ng discussion natin. Lalo kung hindi na-discuss sa inyo ng college, magpo-complete tayo doon. So, sa whiteboard. Wait lang. Dinidiscuss natin yung meaning ng forensic ha. Yung forensic, ito na yung keywords na pwede sa meaning niya. Ngayon kung ang itatanong, ano ang meaning ng forensic, ang isasagot nyo ay forum. Naintindihan ko ba? Pinanggalingan. Pinanggalingan ng forensic origin. Forum ang isasagot nyo. Ano ang meaning ngayon ng forum? Andito yung forum, public place, marketplace, or a place for public discussion. Okay? Ulitin ko, diba ang forensic sa forum? Ano ang difference? Ang forensic ay anything na related sa law, sa court, or anything na legal, kagaya ng evidence and crime. Okay? Pero kapag ang tinanong ay origin ng forensic, ang isasagot nyo, forum. Ano ang meaning ng forum? Meron kayong tatlong definition. Marketplace, public place, or a place for public discussion. Naiintindihan ko ba? Okay? So, hindi ko may switch. Wait lang, parang makita ninyo dyan sa likod, yung nasa whiteboard. Ayan. Yeah. Sino ba? I-stop, na-stop share mo. Okay. Sige. Why? Teka, wait na lang. Listen ka na sa mga. Ganun. Mahihirapan ka kasi puro durong masulat dito. Kaya maganda sana kung nagtulog na diretsyo sa whiteboard, yung camera namin. Oo. Kaya ano mo lang yung camera ni Maki. Ano mo kayo? Sa dati. Ayun nga, ganyan. Ilalabas mo lang para lumabas na dyan sa TV. Ayun nga, yung stop check.
Kasi hindi na siya palabas kung saan na kung kailangan sila. Yeah. Kakalisin mo rin. Yun, ano ba ganyan, eh? At mo lang yan. Ayan, yan. Kung gaganyanin mo lang yan, sige. Kasi inuso mo. Okay, okay, sige. Ano, i-white yan. And mga patayin kayo ilaw. Active sa mga siya. Ganun ko yung exercise. Quiet, guys. Quiet. Active dapat ko. Yung kapaliktad kasi siya mo. Considered forensic. Okay? And next, yung origin forum, andito na yung meaning ng forum. Meron tayong question sa definition niya. Ayos na. Okay, so sa next slide tayo. Kung di pa tapos magsulat, isigaw nyo lang no or stop. Yes. Stop. Stop. Thank you, sir. Sa slide, sir. Okay, next, i-define natin ang salitang fingerprint. Ang tawag natin sa mga nasa daliri ay ano? Nasubukan na bang i-observe yung daliri niya? Merong linya at merong white spaces sa pagitan ng linya. Ano ang tawag natin doon? Ano pa? Maliban sa cross? Valleys, isang tawag, ano pa? Maliban sa furrows and valleys, ano pa yung isa? Ridges. Okay, so ang mga linya sa daliri ay ganito ang itsura. Subukan nyo kung kaya nyo i-identify kung anong klase ng pattern ito. Blue pattern. Hindi ko masasabi kung original or ulnar. Naintindihan ko ba? Kasi wala pang kamay na binanggit. Hindi ko pwedeng sabihin sigurado kung ulnar yan. Bakit? Paano mo na sigurado? Wala pang kamay na binabanggit. Okay, so ito ay blue pattern. Pakitandaan. Ang tawag natin sa black lines ay ridges. At ang definition ng ridges ay ito, race or hill line structure. Ito ang black lines sa ating pattern. Next, yung white spaces ay tinatawag natin valleys or furrows. White lines. At ito ay depressed, nakalubog or canal-like structures. Sa fingerprint pattern, pag nailipat na natin yung pattern natin, ito ang white lines. Yan ha. Okay, take note. Ang daliri natin ay binubuo ng mga linya. Yung mga nakaangat ay tinatawag natin ridges. Yung white spaces ay tinatawag na furrows or valleys. Pag nasa daliri pa lang, ang tawag natin ay ridges and furrows. Kung maililipat natin siya dito, ano na ang tawag sa naiwan? Fingerprint. Iba ang fingerprint sa ridges and furrows. Naiintindihan mo ba? Kapag ridges and furrows, nasa daliri pa lang, kapag nailipat na sa ibang material, ang tawag na doon ay fingerprint. Clear po ba tayo sa pinagkaiba? Hindi mo pwedeng sabihin fingerprint ko nga sa daliri pa lang ha. Hintayin yung mailipat sa ibang material. Sa material pwedeng mailipat ang fingerprints natin? Pwedeng sa wood, sa plastic, kahit pa tape, pwede yan in case ng kidnapping. Ano pa?
Kahit pa sa glass, kahit sa leather, kahit saan pwede siyang maiwan. Kaya meron tayong iba't ibang paraan para kolektahin siya. Naiintindihan mo ba ang pinagkaiba? Pag nasa daliri pa lang, ridges and furrows, pag nailipat, na-impress sa ibang material, ang tawag na doon ay fingerprints. So, kamusta mo magsulat? Sige. Basta na. Wait lang, may nakikita pa ako nagsusulat. Okay, next. Next. Balikan natin ang definition ngayon ng fingerprint kasi iba yan sa ridges and furrows lang. Nasa daliri pa yan. Kapag fingerprint, ano yung definition na nakuha ninyo? Impression. Anong ibig sabihin ng impression? Dapat ma-impress sa ibang material. Kaya ang impression yan. At ang impression na ito ay dahil sa ridges. There's a slide zero. Slide ko. Next pa. Yan, fingerprint. Ito ang definition. Impression or naiidikit na yung daliri na i-press. Sa salitang impression, pakibilunggan ng salitang press. Kailangan ma-impress or maidikit sa ibang material bago yan maging fingerprint. At ang fingerprint ay binubuo ng ridges ng daliri. Yan, ridges. Dahil sa ridges. At nabubuo siya dahil sa kahit anong coloring substance. So, ang gamit natin sa PNP at NBI ay black ink or printer's ink. Kung hindi printer's ink, printing ink ang tawag natin doon. Yun yung black. Kung kayo ay mayroong laboratory noong college, yun yung black ink na ginamit ninyo para makakuha ng fingerprint. Printing ink, printer's ink. Yun yung isang tawag. Meron tayong question dito sa definition niya. Ayos na? Ito ay impression na dahil sa ridges. Pag sinabing impression, naidiin sa ibang material. At ang paraan para makabuo nito ay kahit anong ink or coloring material. Next. I wait. No. Wala. Hindi po, next mo. Okay, next, sulat ang definition ng dactyloscopy. Kapag inaral natin ang isang fingerprint para makakilala ng tao or para alamin kung kanino nanggaling ang fingerprint nito, ang tawag sa ginawa niyo ay dactyloscopy. Ulitin ko, pag dactyloscopy, iba ito sa dactylography, iba siya sa dactylomancy. Kaya kailangan niyo i-take note ng maigi. Ang dactyloscopy, inaral niyo yung fingerprint para kilalanin yung tao. Or kapag nag-aaral tayo ng fingerprint, inaaral natin kung kanino siya nanggaling. Nag-identify tayo ng tao gamit ang fingerprint, ang tawag natin doon ay dactyloscopy. Naintindihan ko? Ngayon, ano ang meaning ng dactyl? Sige, sulit ko na kayo dyan. Sa kanya tingnan dito. Pag sinabi nating dactyl,
finger. Okay, pag sinabi natin scopy, study of. Ibig sabihin, ang literal na translation ng dactyloscopy ay study of the fingers. Naiintindihan ko ba? Or finger study. Every time na maririnig niyo ang salitang dactyl or mababasa ninyo, pakitandaan niyo yung salitang finger. Tapos na sa slides. Iba yung science na pag-aaral lang ng fingerprint. Kung aaralin niyo ang fingerprint para makilala yung tao na pinanggalingan ng fingerprint, yun yung dactyloscopy. Naiintindihan mo ba? Iba yung dactylography. Tapos na ang slides. Sige, saan na tayo dito? Sir, sige pa, next slide niya. Yan, study of Hanscopy finger dactyl. Kaya ang literal translation ng dactyloscopy ay study of the fingers. Sige, next slide. Iba ang dactylography dito. Every time na mabasa niyo ang salitang graph, ang iisipin niyo is writing. Kaya kapag narinig niyo ang photograph, polygraph, dactylograph, ang meaning ng graph ay ano? Writing. Yung dactyl, ganun pa rin finger. Kaya ang literal translation ng dactylography ay finger writing. Kasi ang ibig sabihin ng graph ay writing, ang dactyl ay finger. Ano ngayon ang ginagawa natin sa finger writing? Inaaral natin ang fingerprints. Ang pag-aaral sa fingerprints ay tinatawag na dactylography. Kung inaral niyo yung fingerprint para kumilala ng tao, yun yung dactyloscopy. Naiintindihan po ba ang difference? Ulitin ko. Pareho yan na pag-aaral ng fingerprint. Anong pinagkaiba? Ang dactylography ay plain na study ng fingerprints. Kung gagamitin natin ang fingerprints para kumilala ng tao, hindi na yung dactylography. Yun ay dactyloscopy na. Naiintindihan po ba ang pinagkaiba? Ayos na. So, halimbawa, aaralin nyo lang. Itignan nyo lang kung anong klase ng fingerprint yung nasa harapan ninyo. Ano yung characteristics. Ang tawag sa ginawa ninyo ay dactylography. Pero kung gagamitin mo siya para kilalanin yung suspect kung kanino ito nanggaling, yun yung dactyloscopy. Naiintindihan po ba yun? Questions? Clarifications? Tapos ng mga slides. Next. Iba ang salitang dactylographics, dermatoglyphics. Ang derma ay skin. So, kung mababasa nyo yung salitang derma, tandaan nyo, derma. Di ba kapag pupunta tayo sa derma skin, ang pinapacheck up natin? Kapag sinabi natin glyphics ay designs. Ibig sabihin, designs ng skin or yung ridges ang inaaral natin dito. Anong klase ng ridges meron kayo? Kayo ba ay merong loop patterns? Meron ba kayong whorls? Meron ba kayong arches? Meron ba kayong bifurcation, trifurcation, converging ridges? Yung mga yan. Pag-aaral ng ridges sa daliri or ridges natin sa fingers ay tinatawag na dermatoglyphics. Naiintindihan mo ba? Ang inaaral ng dito ay yung mismong patterns na makikita sa daliri natin. So ano ang tatlong families ng patterns na alam niyo sa fingerprint? Loops, whorls, arches. Yan mga yan. Kung patterns na ang aaralin nyo, ang tawag doon, dermatoglyphics. Kaya nga skin design or design of the ridges. Ang ibig sabihin ng derma ay skin, glyphics ay design or style. Tapos na, summarize ko for the last time ng tatlong salita. Nag-aral ka lang ng fingerprint, anong tawag doon? Dactylography. Pag nag-aral ka para kumilala ng tao, ang tawag doon, dactyloscopy. Kung inaral mo lang ang pattern sa daliri, ang tawag doon, dermatoglyphics. Naiintindihan mo ba yung difference? Okay na. Next. Next slide. Yan. Identification ay iba sa individualization. Kung meron kayong makikita na red liquid sa crime scene, ano yung possible na red liquid na yun?
possibility ay blood, pero hindi pa kayo sigurado. Kaya kailangan nyo munang i-identify. Ang ibig sabihin ng identification ay pagkilala sa isang bagay o sa isang tao. Kung meron kayong makikita na white liquid sa crime scene, alamin niyo muna kung ano yung white liquid na yun. Ang possibility, yun ay white liquid. Malagkit, medyo may pula, amoy sunrocks, ano yun? Semen, naiintindihan po ba? Sperm. Kasi ang sperm ay yung microorganism na nakikita sa liquid na semen. Yung semen, yun ang liquid. Pero sigurado ka bang semen yun? Hindi ba? Kaya ang kilalanin mo muna. Ang tawag sa pagkilala ay identification. Naiintindihan po ba? Ngayon, kung tao ang kikilalanin ninyo, anong tawag sa identification? Personal identification. Yun yung term natin dito. So, ulitin ko, kung kinikilala nyo ang isang tao or isang bagay or kahit hayop pa yan, ang tawag sa ginagawa nyo ay identification. Sa Tagalog, ang meaning ng identification ay pagkilala. Although sa fingerprint and forensic science, meron pang ibang definition ng identification. Ito ay kapag nag-match yung dalawang specimen na kinaklasify natin. Okay? So, ulitin ko, ang identification ay pagkilala sa tao or pag-alam sa bagay or hayop. Ang Tagalog nun, kilala, simple lang. Pero kapag technical na definition ng identification sa forensic, ibig sabihin nag-match yung dalawang items na ina-identify natin. Naiintindihan niyo ba ito? Okay? Kapag tao ang kinikilala, ano ang tawag? Personal identification. Next, ang individualization ay uniqueness ng isang bagay. Sabihin natin, meron kayong nakitang white powder sa crime scene. White powder. Pino. Nakita nyo sa crime scene kasi nag-pat session yung ating mga akusado. Ano yung possible the white powder na yun? Drugs, tama. In-identify natin, lumabas, droga. Kung aalamin mo, anong klase ng droga? Ang tawag na natin sa ginagawa nun ay individualization. Naiintindihan po ba? So una, tinignan niyo muna kung yung white powder ay drugs or hindi. Ang tawag sa process ay identification. Kung aalamin mo na kung anong klase ng droga, ang tawag natin doon ay individualization. Naiintindihan po ba? Ano yung possible na droga na puti at pino, durog na durog? Cocaine ay isa, the best. Ano ba? Ay, hindi ko sinabing the best na droga. The best na sagot, cocaine. Ang isa ay shabu. Kasi meron tayong powder form ng shabu, merong liquid, at saka meron yung crystal, yung buo. Pero ang pinakamaganda is yung liquid kasi ituturok mo na ng diretsyo na yun sa ugat. Wala nang kahilap-hilap. Kailangan nyo lang ng syringe, kailangan nyo lang ng syringe at saka ng needle. Di ba, kasi magpo-forensic science din kayo sa akin para meron na kayong backlog. Naintindihan mo ba? Questions? Ayos na yung difference? Inalam natin kung droga ba o hindi, identification. Nakita mong droga, inalam mo kung anong klase ng droga, individualization. Nakuha na yung definition niya. Okay, next. Sige, sa slide. Yan, pakitake note, ang exemplar ay yung pinanggalingan ng evidence na nakuha sa crime scene. Siya ang gumagawa ng question specimen. Ang exemplar ay galing sa suspect o kaya sa victim, kasi dalawang pinagkukunan yan. Pag sinabi natin exemplar, ito ay legal term para sa standards. Sulat niyo, other term for standards, exemplar. Ang exemplar, ulitin ko, siya ang gumawa ng question specimen or yung evidence na nakuha natin sa crime scene. I-discuss ko yung dalawang specimen na kailangan nyo maintindihan kasi all throughout sa forensic science yun ang term na gagamitin natin. Kamusta? I-discuss ko rin yan, question tsaka standard. Okay, sabihin natin, meron kayong nakuha na, yun na, white liquid sa crime scene. Medyo mabula, malakot, malagkit, may Clorox nung ilagay ninyo. Semen. Yun ay aaralin din natin sa forensic chemistry. So, meron tayong semen na nakuha sa crime scene. Alam niyo na ba kung kanino galing? Hindi pa. Kaya,
kailangan muna nating alamin. Okay? So, ang tawag sa lahat ng specimen na nanggagaling sa crime scene ay ano? Dahil hindi mo pa alam kung kanino galing question mark pa, yun ay question specimen. Ang question specimen, uulitin ko galing ito sa crime scene. Kanino siya posibleng nanggaling? Pag question specimen, hindi lang sa suspect, paano kung buhok? Tapos rape case. Tapos mahaba yung buhok. Baka buhok din yun ng biktima. Naiintindihan ko ba? Kaya ang question pwedeng galing sa suspect or pwedeng galing sa victim. In case na merong struggle or assault na nangyari. Next. Ano ang next na gagawin natin? Napatunayan yung semen pero hindi nyo pa alam kung kanino nanggaling. Maghanap tayo ng suspect. Ano ang gagawin natin kay suspect? Kunan nyo rin ng semen. Naiintindihan ko ba? Ngayon, ano ang tawag sa semen na nanggaling kay suspect nung nahuli na natin siya? Yun ang standard specimen. Ang standard specimen, ang original na pinanggalingan ng question specimen. Naiintindihan ko ba? Okay? So, kapag standard specimen, pwedeng galing kay suspect or pwede rin natin kunan ng standard ang ating victim. Yan, ito yung difference uulitin ko. Lahat ng specimen na nanggaling sa crime scene, kahit anong evidence pa yan, dahil hindi pa natin alam kung kanino nanggaling, paano siya nagawa, yun ay question specimen. Mahuli kayo ng suspect, kunan nyo ng specimen ng suspect, pero pwede rin yan sa victim. Ang tawag sa kinuha natin sa kanila ay standard. Ano nga yung difference? Pag question, hindi mo alam kung kanino nanggaling. Pag standard, alam mo na kung kanino nanggaling. Naiintindihan po ba? Kasi kayo mismo ang kumuha sa suspect or sa victim. Kaya alam niyo kung saan niyo yan kinuha. Malinaw po ba tayo sa difference ng dalawa? Ngayon, ito pa ang isa. Ang standard specimen, yun din yung pinanggalingan ng question. So, kung halimbawa, ang kinunan niyo sa standard specimen ay si suspect, ibig sabihin ang question specimen ay galing din sa kanya kung magmamatch. Naiintindihan po ba ito? Ito yung dalawang specimen na pinagko-compare natin. Magmamatch ba yung galing sa crime scene sa nakuha natin standard? Kung magmamatch, ang tawag doon ay identification. Yun yung isang meaning ng identification. Naiintindihan po ba? Okay? Ulitin ko. Ang dalawang specimen na ito ay pinagko-compare natin. At merong dalawang result pag nag-compare tayo. Either mag-match or hindi nag-match. Ang tawag natin pag nag-match ay ano ulit? Identification. Ito yung isang definition niya. Next, paano pag hindi nag-match? Anong tawag pag hindi nag-match? Non-identification. So, meron kayong terms dito na kailangan i-take note, pakitandaan. Ulit-ulitin natin yung term para malinaw sa inyo kasi baka ang ibigay sa inyo ay yung ibang definition, hindi keyword na isinulat ninyo. Ang keyword sa word exam ay hindi laging gumagana. Kailangan yung aralin yung buong ibig sabihin. Para kahit ano pa yung meaning na ibigay sa inyo sa word exam, alam niyo kung paano siya sasagutin. Okay? Isa-summarize ko. Pag galing sa crime scene, hindi niyo pa alam kung kanino nanggaling, yun ay question specimen. Pag meron na kayong nahuling suspect, kinunan niyo siya para may pag-compare tayo. Yun ang standard specimen. At kapag pinagtabi natin, titingnan natin kung magmamatch or hindi. Kapag nag-match, merong identification. Pag hindi nag-match, non-identification. Malinaw po ba yung terms natin? Ayos na. Kamusta ko natin? Okay, next. Sa slide mo. Sige, next po. Yung exemplar ni question, yun yung standard specimen. Okay? Next, ang fingerprint division ay present sa dalawang agency, pakitake note, PNP at NBI. Sila lang ang merong fingerprint unit or division sa law enforcement agencies natin. At meron siyang dalawang trabaho. Ang primary function or unang trabaho nila ay mangolekta at mag-aral ng fingerprints. So after nilang mangolekta ng fingerprints sa crime scene, aaralin nila kung kanino ito nanggaling. Ang tawag natin doon ay yun yung primary function. Unang trabaho nila. Next, kung maaaral na nila ang specimen, ilalagay na nila ito sa record or sa file. Meron tayong tambakan ng fingerprint sa Pilipinas. Ang tawag natin sa system ay HAPIS.
Apis. Isusulat to ang meaning ng apis. So, kapag ulitin ko na-collect na kayo ng fingerprint, inaral niyo yung fingerprint, yun ay primary function. Kapag nilagay niyo na siya sa record natin sa computerized system na APIS, yun yung secondary function. Paglalagay ng fingerprint sa files or sa record. I-record natin ang fingerprint sa APIS. Saka niyo isulat yung meaning pag tapos na kayo dyan. Ang meaning ng APIS ay Automated Fingerprint Identification System. Meron din yan sa firearms, yung EBIS, pero iba pa yun. APIS for fingerprint, EBIS for ballistics. So, meron talagang records ang lahat ng specimen natin dito sa Pilipinas. Kung tapos nang gamitin, ilalagay natin yan sa record. Yan ay yung file. So, ulitin ko, dalawa ang function ng ng ating division, fingerprint division ng PNP at NBI. Una, mangolekta muna ng fingerprint sa crime scene, tapos aralin ito, examine. Primary function. Pagtapos na nilang aralin, ilalagay na nila sa file na tinatawag na APIS. At yun yung kanilang secondary function. Naiintindihan po ba? Dalawa lang ang function niyan. Collection and examination or recording, filing ng fingerprint. Ipa-file nila yan saan ulit? APIS. I-take note nyo yung meaning. Automated Fingerprint Identification System. So, sa whiteboard mo. Then, automated ha, hindi automatic. Okay na, next. Where's last minute? Sige, sa section. Right side, next slide. Okay, dito tayo sa history ng fingerprint. Pinakaunang i-take down ay Egypt. Tatandaan nyo lang kung ano yung nakita sa bansang yun. So kapag Egypt, meron tayong nakita ang mummies. At ang mummies ay nakitaan natin ng fingerprints. Yung mummies na yan ay tignan nyo kung ilang taon na ang 4,000 years old. Pero bakit nakikita pa rin ang fingerprint kahit pa 4,000 years old na sila? Dahil mummy yan, ibig sabihin hindi nasira yung skin. Tinanggal lang nila yung laman loob, pero hindi masisira ang skin kapag namamamify yung tao. Nape-preserve. Yun yung purpose ng mummification. Naintindihan ko ba? Kahit matanda na yan, makikita nyo may skin pa rin yan. Although wala na yung laman sa loob, meron pa rin pala na nakabalot doon sa skeleton. At ang nakita natin ay fingerprints. Tatandaan nyo lang, pag Egypt, saan nakita ang fingerprints? Madali na yan. Mummies. Kasi wala namang ibang bansa na sikat sa mummification maliban sa Egypt. Although kahit sa Pilipinas, ginagawa ang mummification, hindi tayo kilala sa mummification. Egypt talaga yung kilala na gumagawa ng process na yan, kahit noong unang panahon pa. Meron tayo dito sa Pilipinas, sa part ng Cordillera, doon sa amin, meron kayong makikita na mga mummy. At yung style niya is merong tattoo. Kasi ang Cordillerans ay merong tattoo. Remember the warriors? Yung mga sinaunang warriors ng Cordillera, pinipreserve nila through mummification. So kahit yung tattoo, nape-preserve pa rin. So,
Sige po, next slide. Sa Japan, ang gamit nila sa legal papers ay hindi lang fingerprints, kundi pati yung kuko, lalagyan ng ink. Pati nails, nilalagay nila ng ink, nilalagay sa document. Ito yung kakaiba sa Japan. Maliban sa fingerprint pa, pati yung kuko ilalagay sa document. Or yung isa pa sa Japan ay susugatan nila yung ring finger ng taong hiwain nila. Pag lumabas yung dugo, yun na yung gamit nilang ink sa fingerprint. So, dalawa yung practice ng Japan. Ito ay pinapractice noon. Siyempre, history ito. Dati ang Japan, ang gamit nila ay thumbprint plus nail. O kaya naman blood stamping sa ring finger, susugatan yung daliri. Pag lumabas yung dugo, yun ay ink na gamit nila. Bilis lang mag-memorize dito pagdating sa history kasi lumalabas pa rin sa board exam. Yung isang nakakatakot na lumabas sa inyo ay date kasi nagtanong ka ng date sa amin noon sa board exam. Ang tinanong sa amin ay kailan pinatayo ang New York Refuge for Young Delinquents sa TA. Year yung tinanong doon. May ilan sana kung meron kayong pwedeng i-eliminate yung options namin. 1825, 1829, 1835, 1839. Pare-parehong 1800s, kaya hindi mo alam kung anong i-eliminate mo. Wala man lang nilagay na 1900s or 2000s para sana matanggal natin sa option. Mahirap, lumalabas ng history. Kaya kung history, mag-aral pa rin kayo, basa-basahin niyo pa rin. Ang POS ay hindi 100% na nasusunod. Sinabi nila nung nakaraan na magdala ng magnifying glass yung mga bata. Bumili pa ng mahal na klase ng magnifying glass. Ginagamit, walang picture na lumabas. Unang board exam, isang picture lang ang lumabas. Pangalawa, 11 pictures, yun yung marami. Pangatlong board exam ay 3 pictures na lang. And then yung recent na board exam, walang picture na lumabas. Hindi natin alam sa inyo, malay yung 50, yung picture na palabas yung sa question sa inyo. Hindi natin alam. Kaya kailangan pag pictures drawing, tatandaan ninyo. Naiintindihan ba? Puro drawing kasi dito sa fingerprint and other parts ng forensic. Kahit bukas, sa photography, magdodrawing pa rin kayo. Okay na? Questions? Next. France. Sa France, ito ay nakita sa Neil de Gabrinis. Basta mahirap i-spell yung lugar mo. France. At nakita ang fingerprint sa burial chamber or libingan. Yun, ang tatandaan nyo saan nakita or paano yung process ng pagkuha ng fingerprint. So, sa Egypt, sa mummies, nakita. Dito sa France, sa libingan. Ang tawag nila sa libingan ay dolman. Ang nakita nilang pattern ay horseshoe or mabilog. Tapos arches. Right? Sa grade no lang kami. Nung mo kami. Siguro.
Hindi kahit parang yung sulat lugar, mas naiintindihan niyo pa rin. Bilisan niyo magsulat kahit pangit. Ang sabi sa question document, kung sino yung pangit ang sulat ninyo matatalino. Kaya, science. O, next na. Yes. Nova Scotia. Take note, ang fingerprint ay nakita natin sa crack na malaking barong ang fingerprint sa Nova Scotia. So, iba-iba yung lugar na pinagkikitaan nila ng fingerprint noon. Ito ay sign na meron ng mga tao na nabuhay dati kasi mayroong fingerprints na nakita. Yung bato ay nakita sa isang lake, Quezon Fuji Lake. So, Rika, kapag Egypt, sa manis, nakita. Pag Japan, thumb and nails. So, kaya blood stamping sa ring finger. Okay? Tapos, yung Dolman Burial Chamber sa France. Tapos, sa Nova Scotia sa bato. Hindi lang fingerprints ang nakita nila, itong buong palm print, buong palad. Ay, hindi ba ako gusto? Next. Ano, wala. Kasi may nag-yes pero may kumukontra dito ng dalawang sa'yo. Bakit mo nga yun? Sir, maapak ko sa Babylonia. Yan, sa Babylonia, ang inilalagay nila ay fingerprint sa legal contracts at ang gamit nila ay clay. Yung putik na panggawa ng pasal, alam niyo ba yun? Yun din gamit nila, clay. Diyan sila nagtitiin ng fingers nila. Doon naiiwan ang fingerprint. So, yung clay ay tumitigas yun in no time, mabilis lang tumigas. Kaya yung fingerprints ninyo pag nasa clay, permanent na naandun. Yan yung ginagawa nila sa Babylonia. Ito yung keyword nyo, yan o. Press into the clay piece. Ang clay ay putik, pwedeng color gray, pwedeng color red, tapos tumitigas yun. Kung alam niyo yung process ng paggawa ng pottery or pasok, yun din yung gamit natin putik dito. Kahit nila Moses, ito rin yung unang writing material nila, clay din. Okay, kahit nakita mo lang dyan clay surface. Doon iniiwan yung fingerprints. Kasi sa kontrata, alam niyo mga kapag kontrata, agreement sa pagitan ng dalawang tao. And para ma-seal yung agreement, fingerprints ang gamit nila, ilalagay sa clay. Pag tumigas yun, permanent na naandun ang fingerprints niya. Huwag niyong kopyahin yung lahat ng nasa slide. Kaya tayo nag-highlight dyan para yun lang ang kopyahin ninyo. And kung mag-highlight kayo, pakitignan yung highlighting technique niyo. Kung yung buong page ng notebook or libro mo ay color yellow, green, color pink, color purple, magbago ka na ng technique. Hindi highlighting ang para sa'yo. Hindi mo pwedeng kulangin yung isang buong page kasi importante para sa'yo. Hindi pwede. Hanap ng ibang technique na hindi ko ba na gagawin. Kasi wala, kung ganyan ang gagawin niyo, buong page sa highlight, ang maaalala mo, yung kulay ng highlighter sa board exam. Natatandaan ko color purple yun, pero hindi mo maalala kung ano yung highlight mo. Dahil puro kulay na lang ang hanap ng ibang style. Hindi yan nag-work sa inyo kung ganyan. Ang na-highlight ay important terms lang. Parang yung mga nandito yung nakabold, yan lang yung pwede yung i-highlight or i-take. Okay? Next.
I-recite ko. Okay. Palestine. Ang fingerprints ay nakita sa basag na paso. Ken Patrice. Siyempre kung gagawa ng pasok, dahil napuntit yan, naididiin din yung fingers nung gumagawa ng pasok. Broken Patrice. Diyan nakita ang fingerprints. Mamaya i-review ko kayo, tingnan natin kung meron kayong naaalala sa places na isinulat ninyo. Basta, low pa daw eh. Okay, next na. Sige, next go. Poland and ancient China, hindi fingerprint ang pagkilala nila sa tao. Sa mga bansang ito, nakikilala nila ang isang tao, lalo ang mga pinal base sa branding or pangalan. Pag sinabi natin branding, binigyan ka ng bansa or pangalan. Para siyang labeling. Hindi pa napapatunayan na rapist ka, tatawagin ka ng rapist. Hindi pa napapatunayan na ikaw ay magnanakaw, tatawagin ka ng magnanakaw. Yun yung branding. Yun yung parang ang pagkilala nila sa tao. So, imbis na tawagin ka sa pangalan mo, ang itatawag sa'yo, huy, rapist, gano'n sila. Dito, sa mga bansang ito. Yung crime na ginawa mo, yun na yung associated sa pangalan mo, branding yun. Tattooing, yung mga merong tattoo noong unang panahon na yung mga kriminal. Kaya kung meron kang tattoo, automatic, criminal ka. Kaya hanggang ngayon, associated ang tattoo sa pagiging masamang tao. Kasi dito yung nagsimula sa mga bansang ito. Yan, ito yung pagkilala nila sa tao noon na pag may tattoo, kriminal. O kaya naman, mutilation. Ano ang mutilation? May pinutol na parte ng daliri. Kung halimbawa putol yung kamay mo or putol yung mga daliri mo sa kamay, magnanakaw ka. Yun yung isa na pinuputulan ng kamay or daliri. Noong unang panahon, ganyan yung pag-identify nila sa tao. Yan, binibigyan ng bansa, branding, nilalagyan ng tattoo, o kaya naman ay pinuputulan ng parte ng katawan. Ngayon, hindi na pwede yun. Kahit branding, hindi yung pwede tawaging rapist kung hindi pa napapatunayan sa korte kasi meron na tayong Commission on Human Rights. Plus, ang isa pa, na paraan ng pagkilala sa tao ay yung kasuotan nila. Nanonood kayo ng sinaunang Korean movies or Chinese movies, ito ang suot ng mayayaman sa mahihirap. Samantalang ngayon, yung suot natin, makikilala mo ba kung sino ang mayaman at mahirap base lang sa suot niya ngayon? Hindi. Noong unang panahon, oo. Nahihiwalay yung suot, mas maganda, mas makintab, mas plansyado yung suot ng mayayaman kaysa mahihirap doon. Ito yung mga bansa niya na Holland and ancient China. Sa, yes, okay, next. Constantinople. Ang gamit nilang ink ay dugo ng tupa. The ship's blood. So, ilulublog nila yung kamay or yung daliri nila sa dugo ng tupa at yun yung press nila sa paper. Hindi black ink ang gamit nila noon. Ito pa. Basta.
May Bernard Manong. Here, i-check nyo yan para mabilis lang ako. Sure. O yan, o. Kamusta? Kamusta? Sige, next. Bago tayo mag-personalities, you close your notes. Subukan natin kung merong naalala sa lugar na isinulat. Wala yung kids. Okay, makinig. Mamis. Miguel! Sam and name. Manse! Ito, magdadibali pa rin eh. Broken families ay Palestine. Estomos, yes, anak kita. Raka! Sa bato. Yun. Di ba? Yung sinabi natin, slave draft. Sa France, saan nakita? Reyes! Raka! Berlin. Ingrid. Ngayon, ba? Anong bansa ang gumagamit ng shipland? Pagtirapi! Constant flow. Naintindihan mo ba? Yung places. Okay na. Sige, next tayo sa personalities. Pakisulat si William Herschel. Marami tayong inaaral ng personality, tapos ang lalabas sa board exam ay isa, dalawa, wala. Pero hindi natin alam kung sino ang lalabas, kaya kailangan pa rin natin silang i-discuss. Sa atin, ang lumabas nun ay Father of Sociology at saka sino ang nag-iisang 5-star general sa Pilipinas. Kung ako sabihin mo, kung wala namang 5-star, di naman sinabi sa PN. Kasi merong PCINP, nandoon yung 5-star. Fidel Ramos, the former president, Fidel Ramos. And siya rin ang founder ng SAP. Kaya sikat siya sa field ng law enforcement administration, Lea lumabas yun. Nag-isang 5-star general. Tapos mga 5-star. Kasi sa PNP, 4-star lang, pero sa PCINP, yun yung naabutan niya. Kasi yun yung matanda na organization natin dati. PCINP ay binubuo ng 3 agencies, hindi ba? Tapos ako sa Lea. Tapos na. O, yung PCINP, PNP, BJNP, PNP, combined sa isang unit. Tapos yun yung 5-star nila, nag-iisa siya, si Ramos. Yung isang question sa personality ay si August Comte, father ng sociology. August Comte, yung pangalan. Doon sa inyo, kung meron mga lalabas sa personality, hindi niyo na itanong na sa amin. Kung sakali lang, di alam niya kung ano yung sasagot niyo. Kasi hindi yun nagre-revise ay parang nauulit yung question. Hindi masyadong nangyayari sa board exam. Ang lalabas sa inyo ay pwedeng father din kasi wala naman tayong mother sa criminology. Meron, nag-iisa, mother of criminals, mother of all criminals. Ada Jukes yung pangalan. Wala namang father of criminals. Baka dito manggaling, hindi natin alam. Wala pa sa ngayon. So, nag-iisang father natin ang mother of all criminals. Puro father na yung lahat. Okay? So, next, si William Herschel, pakitake note, siya ay merong nakakontrata na Indian. At ang pangalan ng nakakontrata niya ay si Rayatiar Konay. Basta Konay. Sa kontrata nila, inilagay yung buong palm print ni Konay. Sa likod ng kontrata, nag-palm print si Konay. At ang document na ito, ang kinikilala sa earliest document na merong fingerprint or palm print. Kaya mahalaga ito, yung contribution ni Herschel, kasi siya ang kumuha ng palm print ni Konay. Ang bibili niya ay building materials, construction materials, ang magsusupply si Konay. Next, sige sir, next slide. Okay, wait lang po. Sige daw, para may sinan sasabihin niya. Yes na. So, wala. Wala pa, basics pa lang po mga to, basics pa lang, madali pa. Ngayon. Sige, next po. Next, sa likod ng kontrata, ulitin ko, inilagay ang right palm print ni Konay. At ang tawag sa document na yan ay Konay Contract. Ito ang pinaka-early sa modern times, earliest sa modern times na gumamit ng palm print para sa kontrata.
Buong kamay niya na nasa likod ng contract. Kung ano yung contract ang pangalan. Hindi fingerprint ha, buong kamay yung nilagay niya sa pangalan. So, tapos na. Yes, na daw. Sige. Next. Alphonse Bertilion, kung familiar kayo, siya ang gumawa ng Bertillonage or anthropometry. Si Alphonse ang gumawa ng anthropometry, yung isang tawag na Bertillonage, nakapangalan sa kanya. So, pag sinabi natin metry, every time na makakarinig kayo ng metry, measurement. Ang ibig sabihin ng metry ay measurement. At ang mini-measure natin ay yung katawan ng tao, physical or body measurements. Ang sinasabi sa anthropometry, walang dalawang tao ang magkapareho ng body size. Iba yung shape ng ulo mo, ng braso mo, ng paa mo, ng legs mo sa katabi mo. Hindi kayo pareho ng body size. Kasi mini-measure natin yan mula dito sa taas ng ulo hanggang sa baba sa chin. Tapos yung braso mula sa left middle finger hanggang sa shoulder. Tapos sa right middle finger hanggang dito sa shoulder. Pati yung legs, mini-measure. Iba-iba raw ang measurement bawat tao. Ito ang pinakaunang process ng pagkilala sa mga tao ng unang panahon. Anthropometry. So para ma-identify natin ang mga tao, mini-measure natin, lalo yung mga kriminal na nag-commit ng crime. Yung nag-measure, si Bertilion mismo, hands-on. At ulitin ko, ang sinabi niya ay walang dalawang tao ang parehong-pareho ng body measure. Kaya pakitake note din, siya ang father of personal identification. Kasi siya ang gumawa ng pinakaunang technique para mag-identify ng tao, lalo ng mga kriminal. Hindi father ng fingerprint, father of personal identification. Pag sinabing personal identification, hindi ng fingerprint ang involved dito. Siya ang gumawa ng pinakaunang process para mag-identify ng criminals. Ulitin ko, father of PI, personal identification. Siya rin ang nagsabi na ang skeleton niyo ay permanent na at the age of 20. Pag 20 years old na yung tao, permanent na yung skeleton. Ibig sabihin, hindi na kayo tatangkad. Once na maabot niyo yung 20 years old. Wala naman. Yan na yun, permanent na. Kung ano po kayo ninyo, yan na yun. Yan, sinabi ni Bertilion. Ayos na? Ang sabi niya, walang dalawang tao ang pareho ng measurement, pero merong kaso na sumira sa anthropometry. Kasi nagkapareho ng body measurement mula sa ulo hanggang paa. Okay? Sige, next po. Ang sumira ay yung West Keys ng US. Mamaya natin i-discuss ay saan pa tabako. Tabako. Baka po, bago yung kay ano. Naka-next na yata yung sumili. Backwards ka. Wait a second. Baka. Ayun sa 22 ah. Yan, okay, yan. Ito yung kaso ng sumiraan, US case ito, West case, yung pangalan ng kaso. So, merong unang nakakulong doon sa bilangguan na yun sa US Penitentiary, ang pangalan niya ay William. Unang nakulong si William West.
Next na dinala si Will West. Since nakakulong na si William, nakuna na siya ng body measurement, ni Bertilio. Tapos nung dumating si Will, kinuna niya ng body measurement, nag-match sa measurement ni William. Ano ang ibig sabihin? Merong dalawang tao na parehong-pareho ang measurement. Nasira yung principle ni Alphonse Bertilio. Itong dalawang to ay kambal, kaya pati yung skin black yung color nila. Sila ay Black Americans. Yung skin, yung height, yung itsura, magkamukha talaga sila. Naiintindihan ko ba? Ulitin ko pag US, ang sumira ay West case. Kaya tumagal lang ang anthropometry ng nasa more than 30 years lang ang tinagal niya dahil sa kasong ito. Pinatunayan ng kaso na ito na merong dalawang taong pareho ng body measurement, identical twins. Kaya naghanap sila ng ibang paraan ng pag-identify ng tao, nakita nila ang fingerprints. Yun, na-discover na nila after ng anthropometry. Okay na, i-take down nyo lang US West case. Next. Sige po, next slide. Francis Galton, dinagdag niya ang fingerprint sa birth lineage. Ulitin ko si Francis Galton, binuo niya ang birth lineage, ginamit niya ang birth lineage plus dinagdagan niya ng fingerprint. Kasi isa siya sa tao na nagsasabi na mas maganda ang fingerprint kaysa sa anthropometry. Noong time na ito, medyo alanganin na tayo sa anthropometry kasi nga meron ng mga tao na nagmamatch yung body size nila. Ibig sabihin, mali si Bertillon doon sa science niya. Kaya ang ginawa ni Galton, imbis na tanggalin yung anthropometry, dinagdagan niya muna ng fingerprint. Hanggang sa nung time din ni Galton, doon na talaga tuluyang nawala yung anthropometry at pinalitan ng fingerprint. Kaya kung itatanong sa board exam, ano ang pumalit na system ng personal identification sa anthropometry? Fingerprints. Naiintindihan ko ba? Fingerprinting. Yes na. Wait, go. Pwede na, next na natin. Next. Sige, next po. Bali mo. Next na. Again, okay, so next tayo, si Juan Ivan Vucetich. Si Vucetich ay taga-Argentina at siya ay gumawa ng sarili niyang identification system. Siya ang gumawa ng anthropometric identification sa Argentina. Ibig sabihin, ang gamit pa noon ni Vucetich ay anthropometry pa rin.
Pero isa siya sa mga tao na nag-abolish din dahilan kung bakit nag-abolish ang anthropometry sa Argentina. Noong una, ginamit pa niya yung anthropometry. Kaya lang, na-discover niya rin na mas maganda nga ang fingerprint, kaya gumawa siya ng sarili niyang classification system. Meron din siyang sariling computation ng fingerprints. Ang gumagamit lang ng system niya ay Argentina and other Latin countries, Colombia, Paraguay, Uruguay, Brazil, yung mga ganong bansa. Sa atin, hindi natin gamit yung system ng fingerprint nito, yung usage. Iba yung atin. Yung atin ay kay Henry Galton. So, pakitandaan ha, si Lucity siya ay isang police officer sa Argentina at ginamit niya rin ang anthropometry. Kaya nga nagkaroon sila ng division na anthropometric identification. Pero, merong kaso na sumira sa anthropometry sa bansang Argentina. Kaya natanggal din yung anthropometry sa bansang ito, maliban pa sa US. Yan, dalawang landmark cases natin na sumira sa anthropometry. Pag US, West case. Pag Argentina, Rojas case. Mga hindi sana yung kaso. Next. You wait lang lang. Next na, sige, next mo. Rojas murders, ito na yung kaso sa Argentina na sumira sa anthropometry. Meron dalawang batang namatay at ang batang yun ay dalawa, magkapatid ito. Anak ni Francesca Rojas. Anak ni Elizabeth namatay, illegitimate children, ano ibig sabihin ng illegitimate child? Yan, hindi pa kasal nung nabuo yung bata, hindi kasal yung parents niya. Illegitimate children ng mga yun. At isinisi ni Rojas ni Francesca sa isang matanda kapitbahay nila, yun, si Velasquez. Kapitbahay nila ito. Isinisi niya ang pagpatay dyan sa matandang yan. Kaya lang, wala kasi tayong makuha na evidence laban kay Velasquez, kaya syempre hindi natin siya pwedeng ikulong. Na? Sige, next. Si Alvarez ay estudyante ni Bucetich. Tinuruan niya kung paano kumulekta ng fingerprint. Ito si Alvarez, kahit sabihin nito lang ang sulat niyo, ay isang police officer na estudyante ni Bucetich. Since si Bucetich ay magaling na sa fingerprint, tinuruan niya kung paano kumulekta ng fingerprint. Ito si Alvarez. At siya ang humawak ng Rojas murders. Si Alvarez, police officer, ay mayroong nakitang brown stain, pabilog na color brown sa pintuan ng kwarto ng mga bata. Ang ginawa niya ay tinapyas niya yung parte na yun ng pinto. Kasi gano'n naman talaga, pag meron kayong nakita ng fingerprint sa pinto, alangan namang dalhin mo yung buong pinto sa laboratory. Hindi, i-cut mo lang yung part na merong fingerprint. At inaral niya, napatunayan niya yung fingerprint niya.
Pero bakit color brown? Ba't kaya brown na fingerprint yung nakuha ni Alvarez? Dahil yung nakahawak ng dugo, si Paz, tapos naiwan niya doon sa pintuan ng mga bata. I-match natin yung fingerprint. Kinuha natin ang fingerprint si Velasquez, yung matanda, tapos si Rojas. Nag-match yung fingerprint kay Rojas. Ano ang ibig sabihin? Ang pumatay sa mga bata ay yung mismong nanay nila. Naiintindihan mo ba? At yan ay na-solve dahil sa pagkuha ng fingerprint. Hindi anthropometry yung ginamit natin, kundi fingerprint. Kaya, yung nabuo yung kasong ito, ay nabuwag ang anthropometry at ang pinalit ay fingerprint sa Argentina. Naiintindihan mo ba ito? Yan yung kasong yan. Yung nanay mismo nila yung pumatay sa kanila. Nag-match yung fingerprint na merong dugo. Long time na ito, hindi pa masyadong magaling ang fingerprint specialist natin, pero alam nila yung basics. Alam nila kung paano mag-match ng fingerprints. Okay na, nakuha? Tapos na. Sige, next. Let's go. Next, si Edward Henry. Gumawa siya ng sarili niyang fingerprint classification system at yun ang gamit natin. Yung classification system nila ni Galton, yun yung ginagamit natin sa Pilipinas. Kahit FBI, yun ang gamit. Si Edward Henry, ang nakabuo ng Henry Classification System. Ito ang kinikilala na pinakaunang fingerprint classification system. Yung computation na gagawin natin mamaya, yan siya ang naka-invento nun. Kaya kayo nahihirapan sa fingerprint classification, siya ang nakaisip nun, si Henry. First fingerprint classification system. Kasi maraming nakabuo ng classification system, pati si Gibbs meron siyang sarili, pero hindi natin ginagamit yun. Si Galton meron din. Ang gamit natin Henry plus Galton combination. Pero ang una talagang nakabuo ay si Henry. Kaya itinawag nyo siya ang father ng fingerprint. Father of fingerprint. Hindi father of dactyloscopy, yung bapati yung father nun. Maraming father dito. Nauna na yung father of personal identification, tapos ito father of fingerprint. Bakit ulit siya naging father? Kasi siya ang gumawa ng pinakaunang classification system. Yun yung computation natin sa fingerprint formula. What's that? Yes, okay, next. Gilbert Thompson ang pinakaunang gumamit ng thumbprint sa US. At ang thumbprint niya ay saan niya inilalagay? Sa pasweldo sa mga empleyado niya. Para yung listahan ng sahod nila, pag nalagyan niya ng thumbprint, hindi na sila uulit na kumuha ng sahod. Yun yung purpose niya. Gilbert Thompson, ulitin ko ang first use ng thumbprint sa US. Thompson ang unang gumamit. Sa okay. Okay, sige na. Sige, yes. Sige na, sir. Next slide. Mark Twain ang nag-iisang author sa personalities natin. Pag sinabing author, siya ay sumusulat ng story novel. Meron siyang novel, ang pangalan ay Pudd'nhead Wilson. At ang Pudd'nhead Wilson ay napaka-importanting novel sa field ng fingerprinting.
Si Poodlehead ay isang attorney at pina-fingerprint niya yung buong barangay para lang mahuli yung suspect. Oo, matindi yung process niya. Wala eh, wala pa naman silang office dati. Saan niya hahanapin yung files ng fingerprint? Kaya ang ginawa niya, buong bayan, pina-fingerprint niya. Hindi si Mark Twain yun ah. Yun yung character sa novel niya. Yun. Si Mark Twain ay author. Meron siyang novel. Ang pangalan ay Pudd'nhead Wilson. Yung character na si Pudd'nhead, siya yung nagpa-fingerprint sa buong bayan. Kaya kung ang keyword mo yung author, wala naman ang ibang writer tayong pag-uusapan maliban kay Mark Twain. O, si Pudd'nhead yung character ng novel niya. Yun yung nagpa-fingerprint sa buong town. Mahirap na process yun kung yun ang gagawin natin ngayon. Buti, meron na tayong APIS. Kasi kakalkalin na lang natin yung files. Kung kayo ay sinubukan nyo ng kumuha ng police clearance, kayo ba ay voters, botante, automatic meron na kayong fingerprint. Naka-record na yun sa APIS. Nahuli na ba kayo sa crime? Di pa, ay, di pa. Di pa. Kasi pag nahuli ka ng PNP, makukunan ka ng fingerprint, congratulations, meron ka na rin sa NBI. Diretso na yun. Once na makunan kayo ng fingerprint bilang suspect sa PNP, forward din yun sa NBI kasi dalawang kopya yung lagi. Next. Okay, wait lang. Sige, next na natin. Next. Ang Marcello Malpighi, Marcello, kasi Italian. Siya ang grandfather ng dactyloscopy. Siya ang nakadiscover ng loops and spirals or spirals na ikot words. Siya ang nakadiscover ng loops and words. Grandfather of dactyloscopy. Isulat niyo muna yan, saka niyo isulat niyo yung father. Pakitignan muna yung nasa slides. Ito yung naka-box dito. Yan o. Dactyloscopy ay iba pa sa father ng fingerprint, iba yung grandfather natin. Ang father ng dactyloscopy, si Johannes Perkin J. Kapag father ng fingerprint, si Edward Henry. Tapos kapag grandfather, si Marcello Malpighi. Si Alphonse Bertillon ay father of personal identification. Kasi siya ang pinakaunang gumawa ng process para makilala yung criminal, which is anthropometric. Kasi pag sinabing personal identification, hindi lang fingerprint ang technique. Meron tayo yun, yung anthropometry, may DNA, may biometrics, maraming paraan. Tapos na? Sige, pakitingnan dito sa whiteboard yung father ng dactyloscopy. Sa whiteboard. Sige,
Yun yung nakabang pinaningnan niyo na isang board. Ayun na, yung spelling, brother ng dactyloscopy, Johannes Perkinjay. Hindi natin na ano. Si Perkins hindi ako sigurado kung mag-search. Pero hindi rin naman ikakul na sa amin. Hindi masyado magtatanong ng ano, ng details tungkol sa personalities. Yung contribution lang nila, yung title lang nila. So, isulat nyo lang ng father ng dactyloscopy. Yung malalim na details, kaya ano na, doon kayo mag-focus sa basics. Kasi sa board exam, majority na lumalabas ay basics. Kaya nahihirapan kasi hindi alam yung basic definitions. Ang basics, pag pinagsama-sama, makakabuo tayo ng situational question. Ibig sabihin ng situational questions ay nanggaling din sa basics. Kaya mag-focus kayo sa basic information. Next. Wednesday. Edmond Lockhart ay father ng horoscopy. Ang horoscopy ay pag-aaral ng pores or butas sa balat. Hindi butas sa katawan, butas sa skin. Kung saan lumalabas ang pawis. Father of horoscopy. Kasi siya ang nakadiscover niyan. Pag-aaral ng butas sa balat or yung sweat pores. Pag tinanong sa board exam, buong katawan ba ay nagpapawis? Lahat ba ng parte ng katawan ay merong sweat pores? Yes or no? Kahit sa private part ng lalaki. Yes, okay. Malakas ka yes. Ibig sabihin, yes. Lahat ng skin sa katawan mula ulo hanggang paa ay merong sweat pores. Father of horoscopy. At meron siyang tinatawag na exchange principle. Ito yung isang lumabas sa word exam. Lockhardt's exchange principle. Ang isang tawag natin dyan ay transfer theory. Father of horoscopy, siya ang naka-discover sa principle na exchange principle or transfer theory. Ang sabi sa theory na ito, kung merong magkakaroon ng contact, kung ang dalawang tao ay magkakaroon ng contact, magkakaroon ng palitan ng ebidensya. Ibig sabihin, kung ang suspect magkakaroon ng pagdidikit doon sa biktima, makakakuha sila ng specimen sa isa't isa. Magbigay tayo ng example. Kayo ang driver, nasagasaan niyo ang biktima. Ano yung galing sa victim na pwedeng mailipat sa sasakyan niyo? Dugo. Ano pa? Ano pa? Skin. Yeah, pwede skin cells kasi merong natatanggal na skin araw-araw pa. Fibers ng damit yung balahibo. Hair ay pwedeng makita sa sasakyan niyo. Naiintindihan ko ba? Yung galing sa victim na iwan sa sasakyan ninyo. Ano yung galing sa kotse ninyo na pwedeng pumunta sa biktima? Glass. Yung mga glass na nabasag, ano pa? Pintura ng sasakyan ay pwedeng mailipat sa katawan niya kung malakas yung impact. Ano ngayon ang nangyari sa evidence? Nagpalitan. Kaya nga tinatawag na exchange principle. Yung galing sa biktima, pupunta sa suspect. Yung galing sa suspect, pupunta sa victim. Naiintindihan po ba ito? Okay na. So, kung halimbawa rin cases, yung semen na galing kay suspect ay pwedeng mailipat sa biktima. At ang skin cells ng victim ay pwedeng pumunta sa katawan ng suspect. Nagkaroon ng exchange or palitan. Kaya nga tinatawag din ng transfer theory. Naiintindihan po ba yung concept niya? Kasi baka itanong yung meaning ulit sa board exam, lumabas na siya ng isang beses. Nagkaroon ng palitan ng ebidensya sa pagitan ng suspect at victim. Naiintindihan po ba? Okay na? Tapos na dito sa slide.
Next. Edmond Loper din na. Next, si Robert J. Spitz or tinatawag nating Roscoe Spitz ay sinubukang sirain ang daliri niya para matanggal ang ridges. Ang ginawa niya ay pinatanggal niya yung ridges niya sa daliri. Pinakat niya yung skin niya. At ang ipinalit ay skin niya galing sa dibdib. So, tinanggasan nila yung dibdib niya, tinanggalan ng skin sa chest, ipinalit sa daliri. Kaya nawala yung ridges ng daliri niya. Kasi ang pinalit niya ay yung nasa chest niya na. Hindi siya gumamit ng acid, ha? Ang gamit niya ay surgery. Siya yung nagpa-opera. Kasi yung isa acid yung ginamit para tanggalin ang ridges sa daliri. Bakit kaya niya gagawin yan? Dahil siya ay criminal. And kung criminal ka, malang na ang fingerprint mo. Kaya gusto niya matanggal yung record ng fingerprints niya, kaya pinapalitan niya yung skin na nanggaling sa chest. Ulitin ko, siya yung nagpa-surgery, hindi yung gumamit ng acid. So, successful siya sa pagpapatanggal ng ridges kasi nga wala na yung mismong skin. Pero para matanggal yung ridges nyo, kailangan matapyas yung more than half ng daliri ninyo. Mahigit kalahati dapat ang matanggal dyan. Kasi malalim yung level ng ridges natin. Hanggang sa ilalim, meron tayong ridges, hindi lang yan sa ibabaw. Kaya kung gusto yung matanggal yung ridges ninyo, more than half ang kailangan matapyas sa balat. Masakit yun, syempre. Pero merong anesthesia naman yan kasi nagpa-surgery na siya. Malilin ng doktor na nag-opera sa kanya. Tapos na? Pakitandaan na si Robert James Hicks. Next. Sige, next. Ay, wait lang. 10 na pala. 10. Mag-break muna kayo at bumalik ng 10:15. Bayani ba? Nakahula ang psychologue individuality. Ang ibig sabihin walang dalawang tao ang parehong-pareho ng ridges or fingerprints. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin na, ma'am, lahat naman ng daliri ko sa kamay ay loop patterns, hindi lang patterns ang tinitingnan. Kahit loops yan lahat, magkakaiba yan ng ridge counting, magkakaibang location ng fourth at delta. Yung iba dyan ay maraming bifurcation, yung iba wala. Ibig sabihin, iba-iba ang details ng bawat daliri. Kaya nga individual, kasi ikaw lang ang merong ganyang klase ng pattern. Kahit pa yung 10 daliri mo sa kamay at sa paa, hindi magkakapareho ang pattern na andyan. Walang dalawang daliri or dalawang tao ang pareho-pareho ng fingerprint pattern. Ang principle of individuality ay tinatawag din ang principle of uniqueness. Kasi unique ka, ikaw lang ang mayroong ganyang klase ng ridge. Wala kang kamukha ng ridge ha, kahit dalawang daliri mo, kahit pagtabihin mo pa yan. Hindi mo pwedeng sabihin na parehong loop, magkaiba yan ng details. So, ulitin ko, ibang ridge count, ibang style ng corneal, ibang location ng delta. Principle of uniqueness or individuality, number 1. Yung number 2, principle of permanency, ang ibig sabihin niyan ay hindi nabubura, hindi napapalitan, hindi nasisira, hindi natatanggal ang ridges ng daliri. Pag sinabi natin permanency, kung ano yung ridges mo nung nasa sinapunan ka ng nanay mo, yan din ang ridge mo hanggang sa mamatay ka. Hindi na mapapalitan ng ridges na nasa daliri. Permanent na yan. Ang principle of permanency ay tinatawag din natin na principle of constancy. Ibig sabihin ay constant, hindi nagbabago. Ulitin ko, kailan nagsisimulang mabuo ang ridges ng tao? Yan. Fetus pa lang sa loob ng tiyan ng nanay, 3 to 4 months, nabubuo na yan. Bakit siya nabubuo? Sa bawat galaw ng bata ay natatouch ng kamay niya yung sinapupunan ng nanay niya. Kung baga parang nagagasgasan yung daliri every movement ng bata.
Every paggalaw niya nakakatch niya yung womb ng nanay. Nagagasgasan, kaya nagkakaroon ng patterns. Naintindihan mo ba? Yun siya. So, yung patterns ninyo ay dahil sa paggalaw niyo sa loob ng nanay niyo. Hindi yung kamay pinag-uusapan. Yan. Every time na matatouch niyo yung womb ng mother, malalagyan niya ng mga linya. Naintindihan mo ba? Okay? Hanggang sa kamatayan, same bridges, hindi niya rin mapapalitan, permanent na yan. So, sa principle of permanency or constancy, dito papasok ang concept na from womb to tomb. Ano ang ibig sabihin? Simula sa sinapupunan ng nanay hanggang sa libingan, hanggang sa mamatay kayo, isa lang ang bridges ninyo. From womb to tomb. Yung last na principle natin ay principle of infallibility. Marami tayong tawag dyan. Simple lang yung infallibility, mapagkakatiwalaan daw ang fingerprints. Para makakilala tayo ng isang tao, mapagkakatiwalaan ang fingerprints, yun yung infallibility. Ang isang tawag natin sa infallibility ay dependability or reliability. Okay, so ulitin ko, ito ang synonyms number 1, number 2, and number 3. Ang meaning lang ng number 3 ay ang fingerprint ay trustworthy or mapagkakatiwalaan para kumilala tayo ng isang tao. Yun lang yung infallibility. Sige, so sa ano? Sa whiteboard. Yan. Yan, number 1, uniqueness or individuality. Ito yung synonym. Number 2, constancy. Ano ulit yung constancy? Constant, unchanging, permanency. And yung last, yung dependability or reliability. Yan yung infallibility. Simple lang yung concepts natin dito. Uulitin ko. Ang fingerprints ninyo ay walang kapareho. Saang principle papasok? Individuality. Ang fingerprints nyo ay hindi na mapapalitan, hindi mabago. Permanency. Ang fingerprints ay mapagkakatiwalaan. Infallibility. Kaya ang tinatawag din reliability. Pero merong 4 na dahilan kung bakit mapagkakatiwalaan ng fingerprints at yun yung kailangan nyo i-take note. 4 reasons kung bakit infallible or reliable ang fingerprints. Kumusta mo itong isulat? Sa whiteboard? Okay na, sige. Sa slides tayo. Kumusta ba mo sulat sa slides? Ano pa? Kaya sige, next slide. Yan, ito ang dahilan kung bakit mapagkakatiwalaan ng fingerprints. Naka-under ito sa principle of reliability. 4 na reasons. Una, ang fingerprints ay nabubuo 3 to 4 months. Ibig sabihin, hindi mo siya mapipeke, hindi mo siya madadaya. Hindi mo siya pwedeng baguhin. Sa ang principle papasok yung letter A. Sa ang principle papasok si letter A, principle of permanency. Ang principle of permanency ay isa sa dahilan kung bakit mapagkakatiwalaan ang fingerprints. Kasi hindi mo siya mababago. Titos ka pa lang, yan na yung itsura ng ridges mo. Naintindihan mo ba yung letter A? Yung letter A, papasok yan sa principle of ang common, parang general na principle kung saan siya papasok ay principle of permanency. Pero ulitin ko isa siya sa dahilan kung bakit mapagkakatiwalaan ang fingerprint. Okay? Next, yung number 2, ang sabi dito, ang daliri mo or ridges mo ay merong peculiar characteristics. Kakaiba ang itsura niyan at wala kang kapareho. Saang principle papasok yun? Wala kang kapareho. Individuality. Ang principle of individuality ay isa sa mga dahilan kung bakit mapagkakatiwalaan ang fingerprint. Okay? So, 4 ang reasons nito, ulitin ko. Ang ibig sabihin ng principle of infallibility ay mapagkakatiwalaan ng fingerprint para kumilala ng tao.
Ang isa sa dahilan dahil ito ay permanent, yan yung letter A. Dahil ito ay individual or unique, yan yung letter B. Yung dalawang reasons na yun ay isa sa dahilan kung bakit mapagkakatiwalaan ng fingerprints. Okay? So, gusto mo magsulat? Okay, sige, next na. Yung additional na two reasons, paki-take note. Dahil siya ay ginagamit ng law enforcers halos sa buong mundo. Ibig sabihin kahit law enforcers may tiwala sa kanya. And sino pa ang mayroong tiwala sa fingerprints? Courts. Yan, judges. Ibig sabihin, kinoconsider ng korte ang fingerprint as evidence, kaya siya ay talaga mapagkakatiwalaan. So, apat ang dahilan ha, dahil siya ay permanent, individual, gamit ng law enforcers, gamit ng court. Naintindihan po ba? 4 reasons. Ang pwede itanong sa inyo, if ever lalabas yung 4 reasons, ay papa-accept sa inyo. So, the following are reasons why fingerprints are infallible or reliable. Yan. So, yung dahilan ang tatandaan ninyo. Except, yun yung question. So, board exam namin yung mga salita mo not, sa not included, except, other than, naka-capital letters sa board exam. So, yung expect, naka-capital letter siya. Para hindi ma-miss ng mga bata kung ano talaga yung question na tinatanong. Pero, hindi ko alam kung sa lahat ng board exam gano'n ang ginagawa. Nakapag-accept, naka-capitalize. Kasi sa amin, gano'n yung ginawa. If ever na hindi ka capitalize sa inyo, basahin nyo ng maigi yung questions. Kasi baka ma-miss yung salitang not included, except, yung mga ganyan. Yan pa yung magbabago ng sagot ninyo, kaya basahin nyo ng maigi. Questions? Ayos na. Okay, sige, next na natin. Sige, next. Ito ang layers ng skin natin. In general, meron lang 2 basic layers ang balat. Ano ang dalawang layer ng skin? Yung nasa labas ay epidermis. Yung nasa loob ay dermis. So, kapag outer layer, yan ang epidermis. Inner layer, dermis. Ano kayo yung tawag natin dito sa ibabaw ng dermis? Ito yung cover ng dermis. Ito ay dermal papillae. Bakit yung iba nag-advance reading kayo? Yes, nag-advance reading na nila, kaya alam nila. So ito ulitin ko, 2 basic layers, epidermis sa taas, outer layer, dermis sa ilalim. Ang balot ng dermis, yun yung manipis na layer sa ibabaw ng dermis ay dermal papillae. Cover yan ng dermis. Hindi siya panibagong layer ha. Balot lang siya. Manipis lang yan na layer. Ang pinag-coveran niya ay si dermis. So, ang epidermal layer or epidermis ay maraming layers, kaya siya makapal. Pinakamakapal na layer ng balat natin ng epidermis sa ibabaw yan. At marami siyang divisions. Pinakaunang parte ng epidermis ay stratum corneum, binubuo ng 25 to 30 layers ng balat. Sobrang kapal, yung corneum pa lang yan, wala pa iba. Stratum lucidum ay makikita lang sa makapal na skin ng balat. Ano yung makapal na skin sa balat nyo? Yung lips, ano pa? Talampakan, yan. At saka yung palad. Yan yung mga kapal na skin sa katawan natin. So, yung talampakan. Ulitin ko, kapag masyadong makapal yung skin kagaya ng lips, ang layer na andyan ay stratum lucidum. Kung ang itatanong lang sa inyo, what are the 2 basic layers of the skin? Ang isasagot, epidermis at saka dermis. Pero ano ang layers ng epidermis? Kasi yan yung marami. Yung dermis, wala siyang layer eh. May cover lang siya, yung dermal papillae. Yung epidermis, sobrang dami ng layer niya. Kaya hindi basta-basta na masisira ang ridges ng tao. Pag tinanong sa board exam, can you change or erase the finger ridges? Kaya niyo bang mabura ang ridges ninyo? Yes or no? No. General rule yan ay permanent. Except kung ang masisira ay yung dermis. Naiintindihan po ba?
Kaya kailangan niyo munang palagpasan lahat ng layers ng epidermis bago masira ang Regis medium. And sobrang kapal yan kung yun ang tatakyasin ninyo. Clear po ba tayo dito? General rule, hindi mo mabubura ang Regis mo except kung ang masusugatan ay ang dermis, yung inner layer. Tapos na ba, Tekno? Okay, sige next. Yan, stratum granulosum ay 3 to 4 layers at sa layer na ito namamatay ang cells. Naghihilot ba kayo pag naliligo or naliligo ba muna kayo? Naliligo kayo, pero naghihilot. Minsan, Okay. Oh, depende sa panahon kung malamig or mainit. Kapag naliligo kayo, paki-scrub yung balat. Kasi natural sa balat ng tao yung nagsushed. Nagsushed siya. Parang natatanggal yung patay na balat. At yung layer kung saan namamatay yung skin, ayan dyan sa stratum granulosum. Yung skin nyo ngayon, kahit igalaw nyo, lalo hindi kayo nahilot, yan, i-rub nyo. Pero malalaglag dyan na maliliit na skin. Yun, hindi naman libat yan. Kasi yung libat ko yun. Yung skin color white, sa kapag ginanyan yung i-rub, sisiparan. Yun, patay yung skin. Kaya maglilipat. Kaya maglilot kayo para mapalitan ng bago. Hindi yun kapag dry lang. Hindi yun pag dry lang. Natural yun sa tao. Araw-araw merong namamatay na skin. Naiintindihan ko ba? Kaya maghilot para mapalitan ng bago. Kasi kung hindi kayo maghihilot, permanent na andyan lang yung mga patay na skin cells. Marumi yun. Yun, nakatandaan sa granulosum na mamatayan. Next. Stratum spinosum plus stratum basale. So, pag pinag-combine itong dalawang layers, ang tawag natin sa kanila ay Malpighian layer. Kilala niyo si Malpighi? Anong title ni Malpighi? Grandfather of dactyloscopy. Yan. So, sa kanya nakapangalan ang dalawang layers. Ulitin ko. Stratum spinosum, pag idinagdag mo ang stratum basale. Yan yung tawag natin sa layer na yan. Ang i-memorize ko ay yung layers ng epidermis, pero lahat yan nagsisimula sa salitang stratum. Naiintindihan ko ba? Puro stratum yan. Para sa epidermis lang, ulitin ko ang dermis, walang layers ang dermis. Ang meron is yung makapal na parte ng balat, yung epidermis. So, corneum, lucidum, granulosum, tapos itong dalawa, spinosum at basal. Maitanong sa inyo ano ang bumubuo sa Malpighian layer, although advanced question na yun, if ever itatanong. And hindi tayo masyado sa advanced question sa board exam, karamihan doon ay basics, kaya pakitandaan. Kasi ang dami ng bata na after ng board exam, mag-chat sa akin na sana nakinig kami sa'yo na basic yung nireview. Kasi ang lalim magbasa eh. Magbabasa ng criminal law, i-memorize mo yung criminal law. Buong RPC. Huwag mo sirain ang buhay mo sa ganong paraan. Ang binabasa lang yung basics, naiintindihan mo ba? Yung basic, ibig sabihin, aralin mo ang homicide, murder, parricide, infanticide. Kasi yun yung basic crimes na inaaral natin. Huwag nyo nang i-memorize lahat ng nakasulat sa RPC. Ang itatanong lang sa inyo sa board exam ay A, B, ano ang crime na na-commit. But, kahirapan mo sarili mo magbasa para sa ganong klase ng question. Kailangan, sa basics lang kayo mag-focus. Basic definitions ang inaaral. Okay? Pag sinabing basic, huwag kayo mag-memorize ng keyword, hindi yun gumagana. Baka tanongin kayo ng paano, ano ang nangyayari sa interior ballistics, tapos keywords lang ang memorize mo, hindi ito gagana. Dapat alam niyo yung buong function, buong process. Naintindihan ko ba? Next, tapos na dito. Sige, next po. Ang stratum basale ay maraming parts or binubuo siya ng maraming chemicals. So dito, ang stratum basale ay isang layer pero marami siyang function. Nag-iisang layer lang yan, manipis lang yan, nasa epidermis. Pero ang dami niyang trabaho. So, pinakauna, meron siyang keratinocytes. Ito ang dahilan kung bakit waterproof ang balat natin. Kaya hindi kayo nakaka-absorb ng tubig kahit mabasa kayo ng ulan kasi merong keratinocytes. Pang waterproof ng skin.
Hindi naman pumapasok ang tubig sa loob ng katawan, tama? Sa loob ng skin, dahil yan sa keratinocytes. At ang keratinocytes ay nakikita sa stratum basale. Melanocytes ang nagbibigay ng pigment or color sa balat mo. Kung masyado kang maraming melanin, maputi yung kulay ng balat. Ay, sorry, hindi ba? Balik-baliktad. Kung ikaw ay maputi, ibig sabihin kulang ka sa melanin. Kung marami kang melanin, maraming pigment, doon ka tiitim yung skin mo. O nasuran sa melanin. Kapag kulang sa melanin, maputi. Yun yung skin niya. At yung melanin, andito yan sa melanocytes. Nagbibigay ng color sa skin. Hindi lang skin ang binibigyan ng color ng melanin, kundi pati ang buhok. Yan, ito yung hair natin. Yan, nakabase yan sa melanin. Kaya kung white na yung buhok ninyo, ang ibig sabihin, wala ng melanin sa katawan. Oo, or namana mo. Since na kung talaga yung buhok kahit bata pa. Tactile cells. Ito yung E3, pakibasa. Ito ang dahilan kung bakit ka nakakahawak ng objects dahil sa kanila. Ang kamay natin ay merong friction para dumikit sa objects. Parang merong konting electricity, pero hindi nakikita. Hindi nyo rin nararamdaman. Dahil yan sa tactile cells. Kaya tayo nakakahawak ng object na hindi nahuhulog. Dahil yan dito kay tactile cells. Non-pigmented dendrocytes. Yung dendrocytes ang dahilan kung bakit hindi pumapasok ang bacteria sa katawan. Siya ang nagtatanggal ng dumi sa skin natin. Dendrocytes. So, kung titingnan natin, ang basic ng stratum basale ay isang layer pero ang daming trabaho. So, trabaho niyang gawing waterproof yung balat, trabaho niya magbigay kulay sa skin, trabaho niya na pahawakin tayo ng objects and tanggalin yung bacteria. Marami siyang functions. Na-memorize ang layers ng epidermis sa outer layer lang yan, ha? Outer layer. So, pinakauna, ano yung pinakamakapal? Yung 25 to 30? Stratum corneum. Tapos yung makakapal na balat, lucidum. Yan. Tapos yung Malpighian layer, anong buo sa Malpighian layer? Yan, spinosum tsaka basale. Tapos ito na yung basale, yan yung maraming trabaho. Tapos na. Good. See you next month. Pag-take note ang dermis, ito ang bumubuo sa dermis, blood vessels, and other parts. At yung tawag natin sa cover ng dermis ay dermal papillae. Manipis lang yan, yung papillae. Pakinaikaw mo na magsisiyero.
Hello. Hello.